seems that only Trump is smiling. But during the time of Biden, you can see both still are smiling. The fulfillment of prophecy is about to happen in our time. That's why the call in Revelation 14 is that to worship the Creator and avoid not to be deceived and worship the beast in 14 verse 9. That's what we have studied. And that is the thing that we will be choosing in these last days. Worship God or worship the Creator. He said in Revelation 14 verse 7, worship Him who made heaven and earth and all that is in them. So it's about the Sabbath of God, the seal of God, the mark of God. And then in verse 9, those who receive the mark of the beast will receive also the wrath of God. That's why there is a warning, because in Revelation 13, they are doing now in our time. Nangyayari na po. This witness, God said in Deuteronomy 30 verse 19, ang tinawag ng Diyos na saksi ay ang langit at lupa. In this event, in this universe, the witness is not only the people here on earth, but the created being of God in different planets, even angels. They will know our choice that God has presented in our front. We have to choose between life and death, blessing and curse, but God said, choose life. So, life is obedience. So the mark of God is the Sabbath or the seal of God, and then the seal of the enemy, avoid, because this is the end is destruction. Now, according to Jesus in Matthew 7 verse 13 to 14, there are two ways. The narrow gate and the wide gate. And Jesus advised us to enter by the narrow gate. Makitid na daan. Why? For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. Ay ng Diyos na mapunta tayo. Maluwang na daan, kailang ang dulo, kapahamakan. Okay? And those who enter by it are many. Huwag kang katiwala ng pagmarami totoo na. At yung pagkaunti ay hindi totoo. Okay? Because this is try Satan to tell the people, oh, we are many here, dito na kayo. Maluwag dito, wala dito masyadong pressure. Verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Okay? Sabi ng Diyos, choose life. Kaya lang, ang daan papunta sa buhay, makitid, mahirap. And those who find it are few. Now, bakit mahirap? Ito po, parating na itong sitwasyon natin. Because you cannot buy or sell except one who has the mark. Again, it is our choice. Okay? If we choose to obey the system for us to support our family, this is the situation why it is, kumbaga, mahirap ang papunta sa buhay, mayroong pressure sa sanglibutan ito. But, ito naman yung other side of the story. Those who worship the beast and his image and receive his mark on his forehead or on his hand, ano sabi diyan? He himself shall also drink of. Okay, tatanggap po tayo ng alak ng kagalitan ng Diyos. At ano itong God's wrath? God's wrath is not His anger at sinners. Hindi galit sa atin. It is His judgment upon sin. So God's wrath. And we have studied last Friday, that the angel of God in the four corners of the earth is still holding this wrath of God. Na huwag mo nang
ibuhos hanggang sa matatakan ko ang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ng anghel. That's why still, God is holding itong wrath niya na huwag mo nang ibuhos. Okay? Pero sa chapter 15, after ng pangangaral sa chapter 14, nakita uli ni John sa kanyang vision. Ano ang nakita niya? And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Okay, pakita ko po yung situation na pipiliin nito na kasi ito inilatag ng Diyos eh. Kung ang pipiliin natin ay yung mark of God, yung seal of God, hindi ka makabili o makapagbili. Okay. Pero kapag ka dahil sa pressure, pipiliin mo yung mark of God, ang mangyayari ang sabi doon, ibubuhos, tatanggap din sila ng alak ng kagalitan ng Diyos, the wrath of God. So now in verse 15, handa na ibuhos yung 7 last plagues, yun ang wrath of God. And when it is for. Kailan? Again, yung witness na iniharap, hindi lang sa ilan, kundi sa lahat ng tao. When this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Okay? So kaya mayroong pangangaral at hindi lang dito. Sa Philippines, our President of the General Conference have their preaching also in that place. There are rain, and only benches are remaining. Bench lang, makita mo sa picture, nandoon si Presidente nagsasalita about the 3 angels' message, the warning message in these last days. And walang mga tao. Yun pala, kasi umulan eh. Nasa paligid lang, no, during baptisms. Ilan na baptize? Ilang thousand yun? 28? Oh, napakarami. Including those who are rebels. And that is, I believe, God is working in these last days for all the people to really hear this witness of God. I will just give you the chronology. I hope you can see it in the online and also here in the church. This is our days. Preaching is is doing around the world through internet. And then the beast creates alliance to restore its power. Yung sugat, nasugatan siya ng sugat na ikamamatay, para bumalik yung influence niya sa pangbuong mundo, who creates alliance, and we saw it. All the religious leaders, he already gathered to unite in his purpose. Not only religious leaders, but also political leaders. After they consolidated the power of the whole world, they will impose Sunday law, universal Sunday law. And that during the time, there is a loud cry. And then, Satan will impersonate Christ. There is really a deception in the last days. And then the people we choose, which receive the mark of the beast, or the sealing is applied to the people of God. The number 7 in your screen, if you see it, that is representing those who choose the seal of God. And the number 1 receive the mark of the beast. After everybody has chosen where to obey, it is our choice again. Nobody will force you to choose what is your destiny. But God said, choose life. After that, you can see the end of probation. Close na. The Holy Spirit will withdraw to convict you of the truth. Everybody has given a chance. All the people in this earth in this last day will give it a chance. And then in Revelation 22 verse 11, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Si Jesus Christ ay lalabas na doon sa kanyang ministeryong pamamagitan between the people, the sinners, and the Father. The holy place, He will go out. When Jesus leave the most holy place, wala nang tagapamagitan. Ang sabi sa verse, yung masama lalong magpapakasama. Hindi na sila magbabago. Yung matuwid lalong magpapakabuti. Si Jesus Christ, ipipresent niya na
Kung sino ang tumanggap ng seal of God and sino ang tumanggap ng mark of the beast. Sa Father, nandoon na yung record book of sin present according sa chapter 7 of Revelation. And then chapter 16 verse 1. And I heard, according to John, he heard the great voice out of the temple saying to the seven angels, kasi lalabas na si Jesus Christ doon, go your ways, sabi sa seven angels, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Ito na mga kapatid yung katapusan. Hindi pa final, pero tapos na yung choice. Kaya ibinubuhos na yung hinuhold pa sa ngayon, yung 7 vials. At yan ang 7 plagues. After ng closing of probation, inutusan na yung angels na nakahold, ibuhos na yung first, yung number 1, source. Number 2, yung sea turns to blood. Number 3, yung rivers turns to blood. Yung ika-4, yung sun, scorching sun. Nakakapaso, nakakasunog na init ng araw. Ngayon pa lang, init na tayo. Okay? Even in the Philippines, and in different part of the world, the climate really changed. Darkness. And then the Babylon rejected. So, nag-withdraw na yung mga support. Yung consolidation of power during these 6 plagues, nag-withdraw na sila ng support doon sa system. And then, yung ikapito, which is the second coming. Okay, isa-isahin ho natin yan. The first went, okay, chapter 16 ho ang ating pinag-usapan. Doon sa 7, pumasok ang una. The first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome grievous sore upon the men which had the mark of the beast. Sinong tumanggap ng salot? Those who received the mark of the beast. That's why there is a warning before it happened. Ngayon pa lang alam na natin na kapag yun ang tinanggap natin, yung salot ng Diyos, yun din ang tatanggapin nila. And upon them which worship His image. So that's why the call is not to worship the beast, but to worship the Creator. And there is a seal, both sides. The first flex, this is the principle. The source from head to toe, those who promote the church-state union and enforce the mark of the beast, say, unless you accept the mark of the beast, we're going to physically afflict you. Yun yung sitwasyon na mangyayari sa atin. Like the vaccine, no? Inuunti-unti na nila yung kanilang power ay ma-implement sa buong mundo. You see, when there is a problem of COVID-19, the solution is universal. And the solution is universal. The issue in these last days, as I mentioned last topic, is climate change. And the solution is for the whole world to keep the mark of His authority. His authority is to keep Sunday as a day to stop all the work. While God is saying, you keep the Sabbath, the 7th day, but this system is telling the world to keep the first day of the week because this is the mark of His authority. So if you don't accept that, we will physically afflict you. But the first bias will tell us that our only security is in Jesus. And Jesus is our physical security. And the second, angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. So yung supply, food supply from the sea, all of this according to the prophecy, all died. So there is a shortage in food supply. Not only that, those shipping will stop to supply the food in different part of the world. Every day, kapag nahinto yung supply, halimbawa ng panda, magkakaroon ng shortage, mamahal yung mga pagkain, at lalo na kung yan ay tumagal pa ng 1 linggo na mahinto yung supply, economic problem. Yan ang magiging sitwasyon ng sanglibutan sa huling panahon ito. So, pansinin nyo, ito po ay halos sunod-sunod. Habang may sugat pa yung iba, sakit na habang iniimbento pa nila yung gamot, hindi pa nila naiimbento yung gamot ito. Pumasok ang ikalawang salot, which is yung pagiging dugo ng dagat. Again, ito yung principle.
When this happens, it destroys the world economy. But those who enforce the mark of the beast say, you better take the mark of the beast or you won't be able to buy or sell. Yun ang kinatatakot natin ngayon eh. Ayun palang vaccine eh. If you cannot vaccinated, you can be removed in your work, you cannot have your business, you cannot go to the mall. If this happens, brothers and sisters, they will enforce us that they say, you cannot buy or sell. This is about economics. But when the second plague will pour upon this earth, God will say that your economy is not secure. Because in Jesus is our economic security. Sa Panginoon lang mga kapatid, huwag tayong matakot na ito mo nangyayari sa ating sanglibutan ngayon. Kapag tayo na sa Panginoon, hindi tayo pagkukulangin, tiyak po yan. Lalo pag dumating ito pong mga salot, ito ang katakutan natin. In Jesus is our economic security. Ikatlo, ibinuhos uli yung bayans. Ano yun? Yung fountains of waters, yung river, they become blood. Bakit? Ito yung dahilan kung bakit ipinakita ng Diyos. During the persecution, maraming mga banal na lingkod ng Diyos, their blood, according to the historian, if combined, kaya magpalutang ng dugo ng mga martyrs. Ng isang barko. Yung dugo ng martyrs na pinagsama-sama during the time of persecution, if it is gathered according to them, kaya magpalutang ng ship o ng barko. They are thirsty to the blood of the saints. They gnash their teeth. Galit na galit sila, ipinapangaral yung katotohanan lang naman. Galit si Satan sa katotohanan. Ayaw niyang maibulgar yung katotohanan, kaya pinagpapatay sila. Kaya nga, nagtatanong yung mga banal, kailan doon sa chapter 7, ang iyong paghihiganti, ito na yun. Ang sabi niya, thou art righteous, O Lord, because thou hast judged us, for they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink. Sa ganitong sitwasyon, ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos? Ito, sinabi na po yan, no? But before that, ang sabi rito, the principle is, the enforcers of the mark of the beast say, if you want to live, you have to have the mark. Ito yung solusyon nila eh. But they can't protect their people kung ihulog na itong ikatlong salot. Okay? Makukuha, wala silang tubig kasi sa mga lingkod ng Diyos, ito naman ang mangyayari. Bread, according to Isaiah, this is the promise of God. Bread shall be given him, his waters shall be sure. Okay? Sino magpupubahay? Tingnan niyo mga kapatid itong promise ng Panginoon. Okay. In Jesus, He is our water of life. God will provide while there are rivers become blood. No? And then the fourth angels poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scourge men with fire. And men were scourged with great heat, and blasphemed the name of God which had power over these plagues. And they repented not to give him glory. Ito po yung sinasabi natin, that yung sinners lalong magpapakasama. Hindi na sila magsisisi. Lalo pang nagalit sa Diyos. Yung sun, which is a symbol na sinasamba ng tao, lalo na noong panahon. Okay? Yung sun is a creation of God. They worship the creation rather than the Creator. And the principle is still happening right now because yung istorya ng Sunday keeping is because they want to give honor to their sun god during Rome's time. Okay? So these people says, oh, love na lang, wala na yung law. So dito lalo sila magagalit sa Diyos. Dahil iniisip talaga nila na wala na yung law, love na lang, bakit mo kami susunugin sa sobrang init? Hindi sila nag-repent ayon sa talatang yan. Lalo sila nagalit sa Diyos, they blaspheme God. Those who worship of the beast counterfeit Sunday instead of God's true Saturday Sabbath will be cursed
by the Son, papasok, masusunog. Our worship belong to Jesus, not to the Pope. Okay? Not to the authority of the system. Not Sunday. Sabbath is the symbol of God. So, again, the issue of that is about worship, who we follow. And then, the fifth angel poured out his bayan. 5 na tayo. Okay, ano yung ikalima? Ito po, hindi universal lahat ng flag. Ito ay doon lang sa seat of the beast, which is sa Vatican lang ito, sa parte lang ng Rome. Magkakaroon ng kadiliman, full of darkness. Ang pansinin nyo mga kapatid. And they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their faints and their swords. So pansinin nyo, nandoon pa yung source, tuloy-tuloy, yung flag na ito ay halos magkakasunod. Quick succession. Hindi pa nakakatapos sa problema ng isa, iniisip nila sana matapos na. Habang iniisip nila sana matapos na itong flags, ito na naman yung isa. Madilim sa lugar, mayroon kang sugat, wala kang inumin, hirap ka na dyan, akala ko ba may solusyon ka dyan sa system na yan, nagkaroon ng kadiliman, ang simbolo lang. Okay? Again, ito yung principle, they will not repent. They will not repent to God. Okay? Sarado na. To darkness in the beast seat, no? Light is a symbol of truth. Spiritual knowledge and wisdom, ito yung pinag-aaralan natin. Knowledge and wisdom from God, but the wicked have looked to the beast for light and truth. So now, God fills the beast kingdom with darkness. Sa ngayon, ang pinapakinggan ng sanglibutan ay kung ano yung sasabihin ng system na ating pinag-uusapan. When he talks about health, they will listen to him. When he talks about economics, they will listen to him. If he talks about the solution of climate change, even he is not scientist, they will listen to him. As if he knows everything. But the word of God they ignore. But all of that words is darkness. The only light is from the word of God that we are discussing this evening. In Jesus is our light and our truth, brothers and sisters. Yun lang, hindi sa akin. Instrument lang po kami dito mga kababayan, mga kaibigan. Ito yung last warning message na pinapangaral sa buong mundo at ito'y hinahadlangan. Dahil mga ordinaryong tao lang yung nangangaral. Samantalang mga kilalang tao sa kabilang side. Revelation 16 verse 12 to 16. Pagpatuloy natin yung ika-6. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up so that the way of the king from the east might be prepared. Again, the foundation of Revelation is in the Old Testament book. Ano ang ibig sabihin nitong Euphrates River? Ano naman kinalaman nito? You know Babylon? Okay, I'll just show you. Why it is strong? Because of the Euphrates River is flowing inside the kingdom. So even there is a war, their supply of food is sufficient, no? Even 20 years because of the water supply, no? But what happened? Cyrus in chapter 45 of Isaiah, he considered as the anointed of God. In Hebrew, it means he is the Messiah. Cyrus, if you can read in 45 of Isaiah, he is the anointed of God, representing the story of Jesus the anointed, the Christ. Okay? So Cyrus, ang ginawa nila, dinig nila yung umaagos ng tubig, hinukay nila, they divert the water flowing inside, so natuyo yung riverbed, papasok doon sa kingdom, and then mula doon sa ilalim pumasok yung mga sundalo ni Cyrus, and then na-destroy nila ang Babylon. In the last days, there is no Babylon literal, but there is a spiritual Babylon mentioned in chapter 17. Na diyan tayo pinapalabas kasi wawasakin nga yan, sabi sa second angel's message. Now, ito yung mangyayari. Yung water represent people. Yung kinoconsolidate na power ng lahat ng support ng mundo na nakikita natin ngayon sumasama sa system. So the follower of the beast during this time, the six plagues are confused. And what will happen? They withdraw their support. Sasabihin nila, akala ko ba ikaw may solusyon ng
ng mga problema dito sa sanglibutan, pinapakinggan ka namin, pero ito lahat nangyayari nasaan ka? Lahat nangyayari lalong nahihirapan ng buong sanglibutan. This is the drying up of the river Euphrates. Yung support ay magwi-withdraw sa, and then dyan na rin mangyayari yung death penalty sa bayan ng Diyos. Sisisihin ang bayan ng Diyos na sinasabi nila, kaya lalong tumitindi yung salo sa sanglibutan kasi yung mga Sabbath keeper hindi sumusunod sa pag-keep ng Sunday. Death penalty. Pero during this time, nandyan na. Maninindigan tayo sa katotohanan ng ating tinanggap, mga kaibigan, mga kapatid. His truth shall be thy shield and buckler. Chapter 91, I would like to read this, no? And I would like you to read also with me. Okay, let us read. You shall not afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of destructions that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Praise God. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. So yung plague na ito, yung mga tumanggap lang ng mark of the beast sa makakatanggap na. Yung lingkod ng Diyos, puprotektahan sila ng mga anghel. Kaya nga sabi natin, during the death penalty, kung paano yung espada, kasi yun ang panahon nila noon para lang magiging dayami, yung mga pana, para lang mga straw. It will not harm. So during this time, yung kanilang mga high-powered gun, baka water gun na lang yun. Mga kapatid, ang protection ng Panginoon sapagkat ang sabi diyan sa verse 11, for He shall give His angels charge over thee. Amen. God will protect us during this 7 last plague. Magtapat lang tayo sa Diyos ngayon. Siya lang ang ating susundin. Tiyak natin yung tagumpay kasi napanagumpayan na ni Jesus Christ, mga kapatid. In Jesus is our salvation. And he gathered, verse 16. Then together in a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Okay, Armageddon, the last battle. Ito yung totoong Armageddon sa Biblia. Naka 6 plagues na po tayo. Ano mangyayari sa 7? Ito na yung 7. And the 7th angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, it is done. Ito yung sinabi natin kanina. Tapos na ni Jesus Christ yung pamamagitan, sinubmit niya na sa Father yung mga pangalan ng ligtas, tapos na ang judgment. Kaya nga yung panawagan sa 3 angels judgment, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Nangyayari na po ngayon yung judgment ng Panginoon. During this time, lalabas na siya sa most holy place, tapos na yung judgment, it is done. And then, behold, sabi niya sa verse 15, I come as a thief, blessed is he that watcheth and keepeth the garments, lest he walk naked, and they see his shame. And then chapter 22. Kanina, binasa natin mga kapatid sa verse 11 ng chapter 22. Ito, ang context nito is the coming of our Lord Jesus Christ. Nung lumabas siya sa most holy place na yung masama lalo magpapakasama, yung mabuti lalo magpapakabuti, ito yung Jacob's times of trouble, na yung mga lingkod ng Diyos sa kabila na may mga salot na dumarating, hindi sila bumitaw sa Diyos. Like Jacob, ang sabi niya, I will not let you go until you bless me. Kumapit sila sa Panginoon. Wala na silang ibang puntahan kundi ang Panginoon. Yung mga ngayon pa lang nagtiwala sa Panginoon, yun din ang ating pagtitiwala sa huling araw. Amen. Hindi tayo bibitaw. Kaya nga ang sabi doon, ang mga matuwid, lalong magpapakatuwid, hindi na sila bibitaw sa Panginoon. Okay? Nasealed na sila ng Holy Spirit. Kaya nga sabi sa chapter 7, huwag mo munang ibuhos hanggang hindi ko pa na-sealed. Nung na-sealed na ang mga lingkod ng Diyos, binuhos na, hindi na sila nagalaw kahit anong pagsubok. Okay? And then, ito na, verse 12, behold, ang sabi ni Jesus, nakita ni John sa kanyang vision. Nakita niya, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work.
When Jesus will come, the judgment is finished. He will come with the reward. Depende sa ating gawa. What is our choice? That is our topic this night. He chose to obey God or to obey the beast. Because the judgment is, the reward is depending according to our work. And that is our choice. That is the mark in the right hand kung ano yung isinakabuhayan natin, mga kapatid. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake. Anong earthquake ito, mga kapatid? Ito ha, hindi kagaya ng earthquake na nakikita natin ngayon. Mas matindi ito. Every island fled away, and the mountains were not found. Na-plot yung mga mountains. And there fell upon men the great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. Mga malalaking, di ba may hailstorm dito? Wala yan. Malalaking hail habang naglilindol. Okay? Mga kapatid, ito ang magiging situation, pinapakita na ng Diyos. And men, nagbago ba sila? No. They blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Talagang matindi yung mga salot na dumarating. Kaya itong COVID-19, hindi pa ito. Yung binasa natin, 1,000 may falls in your left and in your right, 10,000, pero hindi darating sa iyo yung salot because ang kanyang mga anghel. Kaya sa panahon ito, doon sa chapter 6, ipinakita kay John, kapag yung wrath of God ay dumating, ang sabi dito, who shall be able to stand? That is the question in chapter 6. That's why in chapter 7, sabi doon, itatakan mo muna yung mga lingkod ng Diyos. Kasi walang makakatayo kung hindi sila matatakan. Okay? So, yun ang sagot sa chapter 7. No? Pero sa chapter 6, balikan natin. Yung sinasabi doon sa chapter 16, na sa pagdating ni Jesus Christ may matinding lindol, the same is the story or the picture that's shown in chapter 6. The heaven departed as a scroll when it is rolled together. Parang binarili na balik. And every mountain and island will move out of their places. Yun ang sinasabi ko kanina. Sinabi din doon sa chapter 13. Napatag yung mga bundok, yung mga island na wala. Ano, bakit kailangan mangyari yun? Ito na. Yung kinikilala natin sa panahon ngayong makapangyarihan, kings of the earth. Yung mga kinikilala natin, great men, rich men, and the mighty men. Anong gagawin nila sa pagdating ng Panginoon? Makakatayo ba sila? Ano sabi nila? Hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sits on the throne. Parating ang Panginoon. Hindi nila kayang tingnan ang glory ng ating Panginoong Sus dahil sa kasalanan. Gusto pa nilang sila'y mahulugan ng bato, matakpan ng bato during that earthquake, kaysa makita ang mukha ng ating Panginoong Sus. Yun ang sabi nila, takpan kami, mahulog kayo, mga bato sa amin. Okay? Kasi hindi namin kayang tingnan ang mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng Kordero, yung wrath of God. So doon naman, ito naman, sa kabilang side naman, matuwa naman. Ito yung mga lingkod ng Diyos. Ang sabi diyan, ito ang Panginoon ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Ito yung other choice. Ano yung ibig sabihin na naghihintay sa Panginoon? Adventist. Kaya ho, nakapangalan sa atin yung mark of God, yung seal of God, Seventh Day, an Adventist kasi naghihintay sa pagdating ng Panginoon Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng Seventh Day Adventist. Nagkikip ng ika-7 araw na pagkilala natin ang Diyos ang ating Creator at naghihintay tayo sa coming ng ating Panginoon Jesus. Sila yung magsasabing, ito ang ating Panginoon, hinihintay natin siya. Mga kapatid, ang tanong ko, ito ina-address ko sa mga kapatid din. Naghihintay ba tayo? Excited ba tayo na dumating na ang Panginoon Jesus? Amen. Kinikip po ba natin ang ating sabat, ang sabat ng Panginoon? Napaka-importante po niya sa last days, mga kapatid. Kaya pinangalan yan para maipaalala sa atin, hindi tayo nagmamalaki. Ang pangalan natin ay buhay. Pero sa Revelation chapter 3, may pinapakita doon na prinsipyo na ang pangalan ay buhay, ngunit patay. Ayaw natin, mga kapatid, na pangalan lang ng Seventh-day Adventist ang ating makuha, pero yung ating pamumuhay na hindi nakatatak sa kanang kamay, hindi natin na isa sa kabuhayan.
Kaya nga yung marks na gusto ng Diyos itatak sa ating noo at sa ating kamay. Dapat yung pangalang buhay ay maging kabuhayan din sa ating mga araw-araw. Yun ang kanta kanina. Maging light tayo, no? At sa pagdating ng Panginoon, sa matinding lindol, yung mga patay sa libingan. Okay? Ito sinabi ni Jesus Christ. Pagdating, yung may kinalaman sa kanyang second coming. John 5:28. Ito yung senaryo. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig o makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Again, dalawang way. Sa buhay, sa pagkapahamakan. Life, at saka sa death. Okay? Sa pagdating ng Panginoon, bakit may lindol? Kasi inuluwa yung mga patay. Pero hindi lahat kaagad mabubuhay. Sino yung unang mabubuhay? 1 Thessalonians 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, gigisingin nila yung mga natutulog na patay. Sino yon? Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Hindi lahat. Yung nangamatay lang muna kay Kristo ang bubuhayin sa second coming. Yan sa verse 16. Those who died in Christ will be resurrected first. Yung buhay, if we are blessed to alive in the coming of our Lord Jesus Christ. Kung buhay pa tayo, yun ang gusto ko, na hindi na ako makaranas ng kamatayan. Kayo ba mga kapatid, gusto niyo yun? Yes. Amen. Sana dumating na sa panahon natin, sa henerasyon natin. Sapagkat sa pagdating ng Panginoong Hesus, tayo mga nangabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Yung mga patay bubuhayin, ayan, okay, at sasalubong kasama ng buhay na ligtas. Okay, sasalubong sa alapaap ng hangin. Okay, sa hangin. Ayan, sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus, babalik si Jesus, ang matuwid na buhay ay aagawin, akyat sa alapaap, yung matuwid na patay, bubuhayin. Yung masamang buhay, sabi niya, takpan mo kami ng bato. Ayaw namin makita, mamamatay sila sa glory ng Panginoon. Ano mangyayari kay Satanas? Naghamba. Ayan. Sinong gaban niya ang dragon? Ito yung inanmas natin. Na nagdadaya ng buong sanglibutan. Sinong gaban niya ang dragon ng anghel? Ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Ayan. At ipinakita kay Jeremiah ang sitwasyon ng earth during that time. Ang sabi diyan, aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao. Bakit walang tao? At ang lahat ng mga ibon sa ipapawid ay nakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. Yung dating magandang parang o yung fields ay naging desert. At lahat ng bayan niyaon ay nakasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit o wrath of God. And then, pinakita sa chapter 25 verse 33. During the coming of our Lord Jesus Christ, and at that day, the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. Ano mangyayari sa kanila? They shall not be lamented or gathered or buried. They shall become refused to the ground. Bakit wala nang makikipaglibing sa kanila? Wala nang. Kasi lahat dito sa lupa, during the time, patay na ang natitira. Dalawa lang again. Those who are saved was already in heaven. Those who are not saved was on earth. Destroy this earth like walang anyut, walang laman ang sabi doon. Abusos sa Hebrew words. Okay? Sira o walang laman. Lahat dito ay patay. Si Satanas lang ang buhay, kaya nga sabi doon, ginapos siya.
Kasi wala na siya madadaya. Ang kasama niya sa earth, mga patay. Saan ba tayo sa panahon yun? Ang aking panalangin, doon tayo sa heaven. Amen. Sa panahong ito, lahat tayo mga mahal sa buhay, nakating kasama natin yung ating pamilya, mga kaibigan. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang piliin natin, mga kapatid. And after 1,000 years, okay, pagdating ni Jesus Christ, bibilang ka ng 1,000 years. Anyway, maikli lang. Anong gagawin natin sa 1,000 years sa langit? Tanong. Ang sabi sa Spirit of Prophecy, yung mga planeta, papasyalan natin. Yung mga magandang creation ng Diyos, hindi lang itong earth ang creation ng Panginoon. Sa ibang planeta may magagandang. Hindi lang yan Disneyland, talagang magandang gawa ng Diyos. No? Papasyalan natin. Yung mga bituin na nakikita natin kumikislap, saan ba yun? Papasyalan tayo ng Panginoon. Okay. Pagkatapos ng 1,000 years, ito ang mangyayari. Okay, di ba ang nabuhay lang ay yung mga matuwid? Ang iba sa mga patay ay hindi na nabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So nung maganap ng 1,000 taon, nabuhay na sila. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang gumaya sa bansa. So si Satan after 1,000 years, ang sabi diyan, kakalagan sa bilangguan. Bakit? Kasi may madadaya na siya. Hindi na patay yung kasama niya, nabuhay na. At ito rin yung panahon na pinakita kay John yung bayang banal, the new heaven and the new earth coming down from heaven. Ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buha sa Diyos na nahanda gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakan talaga ng kanyang asawa. Remember when Jesus promised His disciples, ako'y pupunta sa aking ama, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, ipaghahanda ko kayo. Sa aking pagbalik, itira ko kayo doon, kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Ibababa ito sa Mount of Olives. Dahil nadaya ni Satan uli, yung mga panahon pa ni Cain, sa panahon ng mga Babylonia, na hindi tumanggap sa pabalita, Middle Persia, Greece, lahat ng mga makapangyarihang mandirigma, na paniwala ni Satan na kaya nilang agawin ang New Jerusalem. Mga kapatid, itong New Jerusalem, ayaw ng Diyos na agawin natin. Welcome tayo ngayon. Bakit gusto mo agawin? Welcome tayo ngayon. Kailangan lang natin piliin na sundin siya. Pero during this time, gusto nilang agawin. At habang sinasalakay nila, ang sabi dyan, sa verse 9, chapter 20 pa rin, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Kinubkob nila. So ang dami na, milyon, ano kadami mga tao para siguro sana, ano? Sasalakayin nila, kaya nilang agawin yun ang sabi ni Satan. At ano nangyari? Pakibasa po. At baba ang apoy mula sa langit at sila ay nasuko. Alam niyo mga kapatid, kung babasahin niyo sa chapter 20, before talaga sila totally masubok ayon sa Spirit of Prophecy, ipapakita sa kanila ng Diyos yung kanilang kasalanan. Kaya mababasa natin doon ang aklat ay nangabuksan. Yung record book of sin maipapakita sa atin at sa isang panoramic view makikita natin na ang Diyos sa maraming pagkakataon ay tumawag sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, itong ating pag-aaral ngayon naka-record ito sa harap ng Panginoon Diyos. Kasama ito sa bahagi na tinatawagan ako, kayo at ang bawat isa sa atin ng Diyos. Ang tugon ay ano? Again, it is our choice. Sa panahong ito, ipaalaala ng Diyos. At lahat ng mga tao, bago sila masupok, makikita nila na ang Diyos ay napakabuti, na ang Diyos ay matuwid. Ginawa niya lahat para maligtas ang bawat isa. Napako siya sa krus at patuloy na nanawagan, kaya lang ang tao, siya yung tumatanggi. Makikita natin, kaya sasabihin ng mga taong ito, karapat-dapat akong tumanggap ng paghatol ng Diyos. And then, masusupok sila. Then the death and Hades were cast into the fire. This is the second death. Dito tayo niligtas ng Panginoon sa second death. Kaya lahat ho tayo, kahit nung namatay na si Kristo, namamatay pa rin tayo, yun yung ating first death. Si Adan namatay. Dahil yun sa kasalanan ng ating unang magulang, si Adan. Pero dahil kay Jesus Christ, there is life eternal
Kapag tinanggap natin siya, hindi tayo makakaranas ng second death. Ito lang na mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus at hindi sumunod sa kanyang kalooban. Ayon sa verse 15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Remember, in chapter 13 na ating pinag-aralan, verse 8, those who worship the beast, their name are not written in the book of life. At ano mangyayari sa kanila? Pinaliwanag sa chapter 20, verse 15, that they will be cast into the lake of fire. Ayaw ito ng Diyos. Kaya nga sa chapter 3, nung tinutuya yung mga alagad, bakit ang tagal pa? Sabi mo darating na si Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, ni Pedro, ayaw kasi ng Diyos na may mapahamak. Kaya nagtiyatyaga pa siyang tawagan ng lahat. Pero darating yung araw, sabi niya sa verse 10, the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Lahat ng works, magandang mansion, yung pinakamatayog na building, lahat yan. Lahat ng ating hipon sa bangko, walang sama dyan eh. Pero kung ito ang naging Diyos natin, yun ang magiging problema. Lahat sinasabi ng Diyos yan ay masusunog lang lahat. Magiging walang kwenta yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Solomon, lahat, all is vanity kung wala tayo sa Panginoon. Ayan ang mangyayari, lilinisin itong earth, yung Diyos-Diyusan natin. Diyusan natin yung mga material na bagay. Lahat ng yan, ang sabi diyan, the works that are therein shall be burned off. Lilinisin sa pamagitan ng apoy. At malulungkot tayo. Siyempre pa. O sana kasama kayo dun sa panig na yun. O kung makita nyo ako siguro, nandun ako sa kabilang panig, malulungkot kayo. Ito yung nangaral sa akin. Ito yung nagdala sa akin sa kaalaman ng katotohanan. Pero yun na yung huling lungkot. Sabi ng Diyos, and God will wipe away every tear from their eye. There shall be no more death. Amen. No sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Lahat ng kahirapan sa sanglibutan ito matatapos. Yung ating paghihiwalay sa pamilya, nasasabi tayo, pamilya natin sa Pilipinas. Wala na, sabi doon mga rivers o sea na nagsiseparate sa mga mahal sa buhay. Magkakasama lahat. Yun na gusto natin mangyari, mga kapatid. Kaya lang, again, anong choice natin? Sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, God is calling us. Tumutok-tok siya sa ating mga puso. Inilatag niya ang buhay, kamatayan, pagpapala at sumpa. Kumakatok siya sa puso natin ang sabi niya, piliin mo ang buhay. Maraming presyo sa sanglibutan ito. Sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. When you said, thou shalt have no other gods before me, parang madali lang sundin. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan at sasambahin. Madali lang sundin. Thou shalt take the name of God in vain. Honor your father and your mother. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not have false witness. Thou shalt not covet. Lahat yun para ang dali lang. Pagdating sa Sabbath, kailangan mo mai-give up, mga kapatid. Minsan. Kaya yun ang test of loyalty natin sa Diyos. May mai-give up talaga tayo. Pero ang promise ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pababayaan. That is the maiintindihan natin. Oo nga, mahal ko na ang Diyos kasi kailangan kung ang Diyos ay binigay niya yung kanyang buktong na anak para sa aking kaligtasan, ano yung kaya kong ibigay? Kailangan kong i-give up lahat, susunod ako sa Diyos. Ito ang pagpipili na nais ng Diyos sapagkat ito ang buhay. Natuparin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Sa puntong ito, ako po ay nananawagan una sa ating mga kaibigan. Nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa 5 gabi ng ating pagtalakay. Kung kayo po ay may desisyon nyo po iyan sa harap ng Diyos. Susundin nyo ba yung katotohanan ng ating napag-aralan? O mananatili tayo doon sa ating kinagisnan kasi magiging masikip ang buhay ko. Masikip ang daan. Magkailangan akong give up.
Kung naisip nyo mga kapatid na gusto kong sumunod sa Panginoon at nais nyo kayo'y aking ipanalangin, inaanyayahan ko kayo. Kung maaari, yung mga nasa church ay pumunta po dito sa harapan. Kung nais nyo na kayo ipanalangin at gusto nyo makapag-decide pero nag-agam-agam pa, marami pa tayong iniisip, ipapanalangin ho natin kayo. Yung ating mga kapatid sa online, akin din pong inaanyayahan, itaas nyo lang po ang inyong kamay. Ilapit natin sa Panginoon kasi hindi ho natin kaya sa ating sarili. Okay? At sa last days na ito mga kapatid na mga kapatid ko sa iglesyang ito, alam ko nasa proseso pa tayo na tayo ay patuloy na pinababanal ng Panginoon. Hindi natin kaya lahat sa mga pagsubok na dumarating sa atin. We need to pray to each other. So again, bago ako tuluyang magtapos at mapakinggan ang mensahe ng awitin, ay aking inanyayahan ang mga nais na ipanalangin na dito po tayo ay manalangin. Kung inyo pong nafe-feel ang Panginoon ay nananawagan, maaari po ba na tayo ay pumunta dito sa harapan? Sino lang po ang nais na ating bigyan ng special na prayer sa inyo pong pagnanais na lumakad kasama ng Panginoon? Lahat ng mensaheng ito ay isa lamang parang kwento na kung hindi natin ito masundan, ay patuloy na ang kaaway ay gagawa. Hindi natin kaya ang kaaway, hindi ko kaya ang kaaway. It's powerful. Ilalagay tayo sa circumstances na napakahirap. Pero ang Diyos ay nagbigay ng offer na kung ating ipanalangin sa Kanya, ibibigay niya yung nagan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y mananalangin. Ari po ba na tayo tumayo? At kung nais po ng special prayer ay dito tayo sa harap. Okay? Sige. Sa ating mga kaibigan. Harap. Sarap. Ganun din sa ating mga nasa online. Ating inanyayahan din na kung maaari ay tayo po ay lumuhod. Nalangin ang ating mga kapatid. Let's pray. Tayo po yung lumuhod. I invite also our elders. Please stay with them. Brother Daniel, Brother Andre. Ikaw na sa congregation ko. Banal at makapangyarihan Diyos, our God, our Creator of heaven and earth, the loving God who saved us from this sinful world. We are living in these last days, O God, and the pressures of the world are upon us. Nailalagay po kami sa isang sitwasyon, Panginoon, na para bang ang hirap sumunod sa inyo. Na ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng kanyang kaparaanan upang i-pressure ang bawat isa. Na i-focus ang aming kaisipan kung paano kami makasurvive sa sanglibutan ito. Hindi po namin kaya, O Diyos. Ngunit salamat na ipinakita ninyo sa pag-aaral sa 5 gabi na ang lahat ng ito ay pakanan ng kaaway. Na mapokus ang aming isipan sa mga bagay sa sanglibutan ito na pagkatapos ay wala rin pupuntahan dahil mawawasak ang lahat. Ngunit O Diyos, tinuturuan nyo kami na maipakita na ang tanging pag-asa namin ay nasa aming Panginoong Hesus. Physical security, economic security, at lahat na Panginoon, maging ang aming kaligtasan, tanging sa inyong mga kamay lamang. Yes, Lord. Amen. O Diyos, hindi po namin kaya sa aming sarili. Sinusuko po namin sa inyo, O Diyos. Aming special na nilalapit sa inyo, si Brother Marlon. Siya po ay nakatanggap ng inyong katotohanan. Si Brother Jay, ang aming mga kaibigan sa online, aming idinadalangin, Sister Christine,
si Brother Henry, O Diyos. Sa maikling panahon ng pag-aaral na ito, alam ko na ang iyong Espiritu Santo ay nangungusap sa kanila. Yes, Lord. Amen. O Diyos, tulungan sila. Dinadalangin namin at itinataas namin ang aming mga kamay sa kanilang mga. Napuspusin sila, O Diyos, ng iyong Espiritu Santo na siyang kapangyarihan upang kami makasunod sa inyo. Amen. Inilalapit din po namin ang buong congregation. Natulungan, O Diyos, na mga katotohanan ng aming tinanggap, patuloy naming palaguin. Kami lalong lumakad sa kabanalan. O Diyos, sa gawain ito na kayo po ang nagpahintulot. Naniniwala kami na ito ay mayroong bunga para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Amen. Tulungan, O Diyos, na malakaran namin ang katotohanan ng aming tinanggap. Puspusin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, makapag-design ang bawat kaibigan namin ayon sa inyo pong nais at piliin ang buhay. Ano man ang magiging kalagayan nila sa trabaho, sa kanilang future, O Diyos, alam namin na ang tanging tiyak ay kung sila'y lalakad at kami lalakad ayon sa inyong kalooban. Ay tulungan, O Diyos, na ang iglesyang ito na inyong ginamit, patuloy naming magawa ang misyong inyong pinakatiwala hanggang sa inyong pagdating. Kami pipili at magkaroon ng lakas na tumayo sa katotohanan. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Pinabalik namin ang papurit pasasalamat alang-alang na sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Yes. Ikaw din naman, Mig. Mainit ka. Normal. Mig. Ako. Pumutang sa'yo.
Let's pray. Lord God, thank you po once again for the fifth night of our unmasked evangelistic effort. And may thou bless everyone, O God, and may our faith will grow continually until your soon return. Bless each one, Father, as we depart from this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Sit.